Kay Bombo Nicole, yung katanungan mo ay pasok na pasok sa isang kaso na pinagpasyahan ng kataas-taasang hukuman sa kaso ni XXX versus People, GR number 0048. At ang nangyari dito, isang pulis, no? At isang teacher. Nagkaroon ng relasyon, nabuntis si girl, at nung ipinakilala ni girl sa kanyang mga magulang si pulis, ay ang sabi ng mga magulang ay kinakailangan pakasal. Sa madaling salita, si pulis sa kaso nito ay bigla na lamang tumalikod sa application ng marriage license. Kaya sa sama ng loob, nagkawindang-windang ang kalooban ng girl, ng teacher na yon, at nagkaroon siya ng depression, sobrang kalungkutan, hindi mapakali, restlessness. Kung kaya dinimanda po siya ng kaso sa tinatawag na violation of women and children, BAUSI 9262, no? At ito po ay naging sanhi dahil sa psychological abuse, dahil sa sama ng loob na tinamo ng teacher. Buntis pa nga, tapos biglang tumalikod sa kanyang pangako na pakasalan ang babaeng nabuntis niya. Siya po ay pinatawan ng 8 taon na pagkakulong, itong pulis na ito. At maaari rin kung mag-file ng administrative case, itong teacher na ito, mukhang galit na galit dahil tinapos yung kaso. Hindi nareglo. Kaya talagang diretsuhan. Kaya maaaring matatanggal din sa pamamagitan ng kaso administratibo. Doon sa tanong ninyo kung anong pwedeng ma-file, isang kaso kriminal for women abuse dahil sa tinamo niyang sama ng loob na nagkaroon ng epekto sa kanyang pag-iisip, sama ng loob. No? Ito ay naging sanhi ng kasong psychological abuse base sa Republic Act 9262. Pwede rin siyang filean ng kaso administratibo at pwede siyang kagaya ng kasong pinag-uusapan natin, siya po ay napatawan ng danyos na magbayad ng 150,000. Go ahead, Bombo Nicole. So, attorney, sa madaling salita po, attorney, yung breach of promise to marry, may tuturing po siya na isang krimen po dito sa Pilipinas. Ang sabi ng kataas-taasang hukuman, Bombo Nicole, ang pagtalikod lamang, no? Ang pagtalikod lamang sa pangako na magpakasal ay hindi maaaring pagmulan ng isang kaso. Subalit, sa kaso nating pinag-usapan, GR number 00648, XXX versus People, Bombo Nicole, nagkaroon ng kasong psychological abuse. Kasi nung winidraw niya ang marriage license application, imalikod, pinunit niya yung marriage license application, sumama ang loob nung teacher na girl na buntis, Bombo Nicole. Kaya ito, pag nagkaroon ng sama ng loob, ito ang pinakabagong kaso na pinagpasyahan sa pamumuno ng isa sa mga justices natin, no? Justice Hernandez. Classmate natin yan nung nasa College of Law tayo sa San Beda.
Go ahead, Bombo Nicole. Attorney, regarding pa rin dito, kapag po ba marami nang nagastos, for example po, yung mga invitations, yung preparations, bago po yung mangyayari sana ng kasal, maaari pa bang mabawi yung lahat po ng ginastos, attorney? Pwede pa po kung nagkaroon ng naggastosan ng pagprepara ng kasalan, o dili kaya sa punto, halimbawa, ng tinatawag na paghihintay ng araw mismo ng kasalan at biglang hindi sumipot, mas lalong malaki ang babayaran sa pamamagitan ng danyos. Go ahead, Bombo Nico. Since attorney, nabanggit niyo po yung psychological violence kasi baka iniisip po ng iba yung simpleng pag-urong lamang sa kasal ay nangangahulugan na meron na dapat legal liability or kaso na pwedeng maisampa, attorney. Kailan po nagiging psychological violence yung isang kilos at kailan naman ito simpleng emotional pain lamang, attorney? Nagkakaroon, Bombo Nicole, ng psychological violence kung sa pamamagitan ng pagsusuri ng isang psychometrician. Ang isang babae na nasaktan, na nagkaroon ng sobrang depresyon, sama ng loob, na kung saan apektado ang kanyang pag-iisip, no? Kagaya ng nangyari dito. Nagkaroon ng pagsusuri at resulta ng pagsusuri na nagkaroon ng depresyon, nagkaroon ng uneasiness, pagkabalisa, no? Hindi pagkatulog ang isang babae na niloko, ginancho at kinalimutan sa pamamagitan ng kasong ito ay pwedeng mademanda ng psychological abuse. Go ahead, Bombo Nicole. Attorney, so regarding pa rin dito sa kaso kasi nabanggit din po yung public ridicule or humiliation, attorney. So ano po yung kahalagahan nito, attorney, sa Republic Act 9262 case, attorney? Yung public ridicule, ang kahalagan naman yan ay yung pagkuha ng danyos, yung sama ng loob. Pag ang tinamaan naman na ay yung utak at nagkaroon ng pagkabalisa at pagbabago ng kanyang pagkilos, na kung saan apektado ang isang kababaihan sa kanyang normal na pamumuhay. Bombo Nicole, yun, papasok po ang psychological abuse. Go ahead. Attorney, paano naman kapag hindi sinasadya nung accused or nung lalaki na masakta na emotionally yung complainant? Ano naman po yung maaring maging hakbang dito, attorney? Teka, Nicole. May problema sa tanong mo. Mayroon bang lalaki? Mayroon bang taong lalaki na nasa tamang isip na magsasabi na mahal niya ang isang babae at biglang tatalikod? Kaya pinagsasabihan natin ang ating mga kapares na lalaki, kung wala kayong nararamdaman na pagmamahal sa isang babae, huwag na kayong magsalita. Dahil pag ito ay naging sanhi ng sama ng loob ng isang babae, pwede kayong makulong. Kagaya ng nangyari dito, na kung saan ang isang pulis sa isang kaso na pinagpasyahan ng kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng pagtalikod sa pag-apply ng marriage license, siya po ay sinentensyahan ng 9 na taong kulong. Go ahead, Bombo Nico. Attorney, kung buntis naman, lalo-lalo na itong case nga po ng attorney, kung buntis yung babae nung umatras yung lalaki dun sa kasal sana, sapat na po ba yun para magkaroon ng liability sa ilalim po ng Republic Act number 9262, attorney? Buntis, maaari pagkaroonan ng sama ng loob at pagkawindang at pagkaapekto ng utak ng isang kababaihan, lalo na kung nabuntis at hindi mo sinuportahan. Bombo Nicole, alam mo, matitindi ngayon, lalo na malakas ang social media, epekto ng social media.
Mhm. At marami ang kababaihan natin, lalo na dito sa Dagupan, no? At napakaganda, buti na lamang karoon ito. May mga nakakabatang kababaihan na they lost their life because of uh, heartbreak. Bombo Nicole. Kaya let this be a warning sa ating mga kalalakihan kung hindi nyo itutuloy, kung hindi nyo tatapusin ang inyong pangako na mahalin ang isang babae habang buhay. Huwag na lang po kayong magsalita at doon na lang kayo sa bahay ninyo. At makinig na lang ng Bombo Radio. Regarding pa rin dito, attorney, ano pa po ba yung mga kailangan pang patunayan ng prosecution para magkaroon naman ng conviction, lalong-lalo na po sa Section 5 nga po ng Republic Act number 9262, attorney? Numero 1, kinakailangan meron silang relasyon. Nagkaroon ng relasyon. Pangalawa, sa pares na kasong ito, nagkaroon ng salita o gawa na kung saan naapektuhan ang pag-iisip, pagkilos, no? Dahil sa pang-aabuso, lalong-lalo na sa kasong ito, hindi niya pinaalam na siya ay tatalikod doon sa application for marriage license. Unilateral ang nangyari. Siya lang. Yung police lang, hindi niya kinausap ng mabuti, hindi niya in-explain. No? At eto pa, Bombo Nicole, huwag niyong iisipin na porket ang nakulong halimbawa ang isang lalaki, paano yung obligasyon na suportahan nung lalaki yung kanyang anak dahil buntis. Eto ngayon, papasok ang mga magulang. Tandaan po natin na ang obligasyon para magbigay ng suporta ay hindi lang doon sa nakulong. Tatamaan ang obligasyon ng suporta doon sa mga magulang. Kaya huwag yung sasabihin na porket kayo kulong, wala na kayong obligasyon. Yung mga magulang ninyo ang magbibigay suporta ngayon doon sa bata na iniwan ninyo. So yun lamang, Bombo Nicole, sapagkat aalis na kami at puntahan ulit kami sa Bulusan. Ito po si Abogado Joey Tamayo. Maraming salamat sa pagkakataong manilbihan dito sa Bombo Radio, Basta Radio, Bombo.